So eto na nga po mga kababayan, no? Yari na ngayon ang mga kontratista at mga kontraktor, yung mga kurakot. Si Mayor Vico Soto ng Pasig City ay handa hong tumestigo dito nga po kay Diskaya o Sara Diskaya patungkol sa mga isyu, no, ng kurakot at flood control. Nakita nyo naman sa naging hearing nila nung nakaraang araw lamang mga kaibigan, no, talagang hindi sila makasagot. So kung may problema at kung wala namang talaga silang itinatago, makakasagot sila ng maayos. Ngayon hindi po maipaliwanag ni Sara Diskaya yung mga ari-arian na meron siya, especially yung 48 na luxury cars, no? At ayon po sa BIR, yung iba doon hindi binabayaran ng tax at hindi rin nakita sa dealer kung ito nanggaling sa kanila. So ibig sabihin lamang may anomalya doon sa kanyang mga sports car, no, yung mga luxury cars na yan. At eto pa ang matindi. Dahil nga po ngayon nakikipagtulungan ng ibang mga tao, no? May mga tauhan sa DPWH na handang tumistigo. At kasama na rin diyan si Mayor Vico Soto. Matindi ito. Kasi once na ipinatawag na po sila sa Senado, obligado na po sila. Malino naman yung pagkakasabi o pagkakatanong sa interview kay Mayor Vico kung handa ba siyang tumistigo. Sabi naman po ni Mayor Vico Soto, wala naman ako magagawa dyan kung ako ipatawag sa Senado, no? Obligado na magbigay. Pero syempre pagdating doon, alam nyo, ipinaliwanag na nga po, no, ng abogado. Ito nga pong si Sara Diskaya. Kung may plano nga daw ba silang tumakas or hindi dumalo ng mga hearing. At nilinaw naman po ng abogado ni Sara Diskaya na wala silang balak na tumakas or pumunta ng ibang bansa at tatakasan yung issue. Haharap daw sila sa hearing ng Senado at nasimulan na nga daw po yan. Nung nakaraang araw nakita naman natin gisang-gisa talaga si Sara, no? At eto pa kasi sa Monday pa yung kanilang susunod po na hearing at maraming mga itatanong dyan. May mga hiningin na pong papeles, no? Para sa mga kailangan ipakita na patunay na sila ay talagang hindi kasama sa issue ng flood control. Yung mga resibo kailangan po maipakita. At yung mga tinatanong about naman doon sa Ghost Project, pinagpapaliwanag na sa ngayon. Yung mga details, yung mga dokumento, tinatapos na yan ng secretary po ni Sara Diskaya. At nakita nyo ba no nakaraan nung ni-raid po yung parking lot, no? Itong si Sara Diskaya, yung ibang mga sasakyan doon nawala. Sabi naman nila, hindi naman daw, nagkataon lang daw yon na talagang inilipat nila sa ibang lugar yung mga sasakyan. Tapos bigla na pong nagkaroon ng operasyon, no? Pumunta talaga doon at chinik yung mga sasakyan. Pero alam nyo, hindi yan nagkataon. Sinasabi lang po ni Sara Diskaya na nagkataon lamang yon. Pero ang point kasi natin dyan, talagang totoong may anomalya. Meron talagang itinatago. Kasi sabi nga ni Sara Diskaya sa kanyang interview noon, mahirap lang sila, saktuhan lang yung buhay nila. Tapos ang trabaho niya dati sa ibang bansa, no, OFW siya, nurse po siya doon, sabi niya. At yung asawa naman ho niya ay dati nang nagkatrabaho, no, or may kakilala ng mga contractor, sila yung nangongontrata doon sa subdivision nila. Malino naman na hindi ka naman agad-agad kikita ng bilyon, no? Kaya ngayon tinanong siya sa Senado, itong si Sara Diskaya, sinabi, paano daw sila kumita o kailan daw sila kumita ng bilyon? Sabi ni Sara Diskaya, bilyon? Well, totoo naman talagang bilyon kasi kung kukumpitin nyo lahat, sa mga luxury cars lamang na 48 yon na peraso, tapos almost pinakamababa na yata doon is 20 million pesos. Pag kinumbayin mo yon, kinumpute mo lahat yon, talagang bilyon yon mga kaibigan, mga kababayan. So ngayon marami nagsasabi na dapat talaga managot. Kahit nga si Mayor Vico Soto, galit na galit. Ang sinasabi ni Mayor Vico, hindi pwedeng paglipas lamang daw ng 2 buwan, 3 buwan, 6 na buwan, 1 taon, 2 taon, makakalimutan ng issue. Tapos wala na. Hindi na mapag-uusapan. Panahon pa po ni Duterte, no? Ni Rodrigo Duterte yung flood control issue na yan, pero hindi nga daw po naasikaso noon. Pero ngayon talaga napag-uusapan na yan. DPWH sa bagong sekretary, talagang nililinis na, pinaparesign na yung mga dating tauhan para malinis. Kasi paano masisimulan yung paglilinis
kung nasa loob ang problema. So mas maganda unahin muna sa loob tapos saka linisin yung nasa labas, panagutin lahat. Yung Wawa Builders, yari po talaga. Alam nyo, marami talagang aayusin. Pero sa ngayon, magabang tayo ng ibang mga kaganapan. I-update ko kayo, kaibigan, no? Sa susunod na update about sa hearing. Ito nga po sa issue ng flood control. Maraming salamat po.